Oh. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Okay. Let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding our Christian life to abide in church until now. Salamat po sa pagpapatnubay sa aming buhay Kristiyano na manatili sa church magpahanggang ngayon. Please hold us on to abide in church until our Lord comes again. Pakiusap, hawakan niyo po kami na manatili sa church hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. And this time, by the grace of God, we can learn the Word of God. At sa oras na ito, sa biyaya ng Diyos, kami po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Please teach and guide us through the Word of God. Pakiusap, turuan at patnubayan niyo po kami sa salita ng Diyos. Let us understand your will through the Word of God. Nawa po, maunawaan namin ng iyong kalooban sa pamagitan ng salita ng Diyos. Let us have more power and wisdom through the Word of God. Magkaroon nawa kami ng higit na kapangyarihan at ng karunungan sa salita ng Diyos. Please allow all your grace to all attendants. Pakiusap, ipahintulot mo po ang iyong buong biyaya sa lahat ng mga nakadalo. Especially this month, 23, we planned the Grand Bible Seminar. Lalo na po sa buong ito, sa 23, kami po ay magdadaos ng Grand Bible Seminar. Please open our mouth to preach the gospel. Pakiusap, buksan niyo po yung aming mga bibig na may pangaral ng Ebanghelyo. Please read many roster to the Bible Seminar. At pakiusap, akayin niyo po ang maraming nawawalang kaluluwa sa Bible Seminar. Let us accomplish great works of salvation in this Bible Seminar. Nawa maisakatuparan po namin ang dakilang gawa ng kaligtasan sa magitan ng Bible Seminar. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay umaasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, today let's open to the Bible, Matthew chapter 10. Buksan po natin sa Mateo chapter 10. Matthew 10, verse 16. Mateo chapter 10, verse 16. Matthew chapter 10, verse 16. Mateo chapter 10, verse 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, sinusugo ko kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng mga ahas at maamong gaya ng mga kalapati. Yeah. We know what is the purpose of our life after salvation. Nalalaman po natin kung ano po yung layunin ng ating natitirang buhay pagkatapos nating maligtas. Why do we live our remaining life? Bakit po ba tayo nabubuhay sa ating natitirang buhay? To enjoy this world? Para po ba magsaya sa mundong ito? Yeah, hindi, right? Yeah. Because there are still many losers that we have to say. Dahil marami pa rin pong nawawalang kaluluwa na kailangan nating iligtas. We live our remaining life to preach the gospel. Nabubuhay po tayo sa ating natitirang buhay upang ipangaral ang Ebanghelyo. So we can say that the evangelism is the purpose of our life. Kaya masabi po natin ang evangelism ang layunin ng ating buhay. Maybe all saved Christian knows this fact very well. Marahil ang lahat ng mga ligtas na Kristiyano alam po ang katotohanan ito. But when we try to evangelize, we experience it's really not easy. Pero kapag sinusubukan nating mag-evangelize, nalalaman nating hindi po ito madali. As you know, especially this month, we also plan the Grand Bible Seminar. Gaya po ng inyong nalalaman, sa buong ito, tayo po magdadaos ng Grand Bible Seminar. I think you also have a heart to
evangelize lost soul this time. At sa tingin ko po, meron din po kayong puso na magligtas ng mga nawawalang kaluluwa sa pagkakataong ito. Yeah. But it's really not easy. Pero hindi po ito madali. That's why we need wisdom. We need wisdom in our evangelism. Kaya kailangan po natin ng karunungan sa ating evangelism. So Jesus sent his disciples here. Kaya dito po, sinugo ni Jesus yung kanyang mga alagad. Yeah. Then he said to his disciple like this. Pagkatapos, ganito po yung kanyang sinabi sa kanyang mga alagad. Therefore, be wise as a serpent, Kaya't maging matalino kayong gaya ng mga ahas, and harmless as a doves. at maamong gaya ng mga kalapati. It means, at first to evangelize, we need the wisdom. Una, sa pag-evangelize, kailangan natin ng karunungan. Second, harmless as a dove mean we need to be more clean to evangelize. At ikalawa, maamong gaya ng mga kalapati, kailangan nating maging malinis po sa ating evangelism. But today we think about what's the wisdom to evangelize. Pero sa araw na ito, pag-isipan po natin, ano po ba yung karunungan upang makapag-evangelize? Be wise as a serpent. Na maging matalinong gaya ng mga ahas. We know where Satan walk in the Garden of Eden through serpent, right? Nalalaman po natin, si Satanas, kumilos po siya doon sa halaman ng Eden sa magitan ng ahas. The Bible says serpent is a very cunning animal. Sinasabi ng Biblia, ang ahas po ay isang tusong hayop. So of course, Satan tempted Adam in the Garden of Eden with the wisdom. Siyempre, tinukso ni Satanas ang ahas si Adan na may karunungan. Very cunningly, he tempted Adam, right? At tuso niya pong dinaya si Adan. That's why his wisdom, Jesus said, we need to learn his wisdom. Kaya kailangan nating, gaya sinabi niya, kailangan nating matutunan yung kanyang katalinuhan. Of course, we should learn from Satan his wickedness, right? Siyempre, hindi natin kailangan matutunan yung kasamaan po ni Satanas. But we need to learn his wisdom. Pero kailangan nating matutunan yung kanyang karunungan. So, he used his wisdom to stumble Adam and Eve in the Garden of Eden. Ginamit niya po yung kanyang karunungan upang pisurin po si Adan at Eva sa halaman ng Eden. But we can use his wisdom in our evangelism. Pero magagamit po natin yung kanyang karunungan sa ating evangelism. That's why Jesus said, right, be wise as a serpent. Kaya nga sinabi ni Jesus, maging matalino kayong gaya ng mga ahas. So, pag-isipan natin, Genesis, let's open to the Bible, Genesis chapter 3. Kaya buksan natin, Genesis, Kapitulo 3. What Satan did in the Garden of Eden. Kung ano ba yung ginawa ni Satanas sa halaman ng Eden. Genesis chapter 3, verse 1. Genesis chapter 3, verse 1. Verse 1 hanggang 6. Verse 1 po hanggang 6. Genesis chapter 3, verse 1 hanggang 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit, sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Sapagkat sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. Right,
Satan stumbled Adam and Eve successfully, right? Kaya matagumpay na natukso ni Satanas si Adan at Eva. Yeah, it's his wisdom, right? Ito po yung kanyang karunungan. We know, right? When Satan tempted Adam, he didn't tempt Adam directly, right? Nalalaman po natin nung tinukso ni Satanas si Adan, hindi niya po direktang tinukso si Satanas. Yeah, he used the indirect way to tempt Adam. Ginamit niya po yung hindi direktang pamamaraan upang tuksohin si Satanas, si Adan. Satan, it's difficult to tempt Adam directly. Dahil nalalaman po ni Satanas na napakahirap tuksohin ng direkta si That's why, Adan. as we read, Satan tempted Eve, the wife of Adam, first, right? Kaya gaya ng ating binasa, unang tinukso ni Satanas, si Eva yung kanyang asawa. Right? Di ba po? And Satan knew Adam is weak. Adam is weak before his wife Eve. At nalaman ni Satanas na yung si Adan po ay mahina sa harapan ng kanyang kasawang si Eva. It's a wisdom, right? Yun po ay isang karunungan, di ba po? If he stumble Eve, through Eve, he can also stumble Adam. Kung titisurin niya po si Eva, sa magitan ni Eva, matitisod din po si Adan. Naintindihan niyo po? Indirect way, right? Kaysa hindi direktang paraan. He didn't tempt Adam directly. Hindi niya direktang tinukso si Adan. Yeah, it's a wisdom, right? Yan po yung karunungan. We need to use his wisdom in our evangelism, right? Kaya kailangan natin gamitin yung kanyang karunungan sa ating evangelism. Sometimes you have a difficulty to evangelize some people. Minsan may mga kahirapan kayo sa pag-evangelize sa mga tao. Yeah. Halimbawa, in the house, you try to evangelize your father. Halimbawa, sa inyong tahanan, sinusubukan mong evangelize ang iyong ama. But your father is very stubborn. Pero yung iyong ama, napakatigas. That's why even though you try to evangelize your father, he doesn't listen your word. Kaya kahit na sinusubukan mong evangelize ang iyong ama, hindi siya nakikinig sa iyong mga salita. Then, same way, right? You try to evangelize your mother first. Kaya sa ganung paraan po, subukan mo munang evangelize ang iyong ina. Your mother can be more open-handed, right? Yung iyong ina, mas malambot yung kanyang puso. That's why after you evangelize, if you evangelize your mother, then your mother can evangelize your father. Kaya kapag na-evangelize ang iyong ina, ma-evangelize din yung iyong ama. Indirect way, right? Sa hindi direktang paraan. It's the wisdom. Yan po yung karunungan. So, if there is somebody who looks difficult to evangelize, you can use the indirect way. Kaya kung meron kayo isang taong nahihirapan sa pag-evangelize, gumamit po kayo ng hindi direktang paraan. That's the wisdom, right? Yan po yung karunungan. And sometimes it's the wisdom. You can catch it. What's their interesting in their life. At kailangan mo ding makuha ano yung yung nakakapukaw sa kanilang puso, sa kanilang buhay. Then you do their interesting together first. At sabihin nyo, gawin nyo muna na yung bagay na nakakapukaw para sa kanya. Because when you try to evangelize directly, they don't want to listen. Dahil kapag direkta mo siyang i-evangelize, hindi siya makikinig. That's why you can be close with them by doing their interesting together. Kaya magagawa mo siyang ma-evangelize kung gagawin mo na magkasama yung nakakapukaw sa kanya. Maybe after this sermon, maybe the Father School reader will explain. We have a plan to make a basketball court in our church. At marahil mamaya po,
yung ating Father's Group Leader, papaliwanag niya po na magagawa po tayo sa likod ng ating church ng playground. Later, he will explain. Mamaya po ipapaliwanag ito. But for example, right? Pero halimbawa po, Yeah, let's suppose we have a basketball court in church building. ipagpalagay natin meron tayong basketball court sa ating church building. There is somebody who is difficult to evangelize. Merong isang tao na napakahirap evangelize. But he is very interesting in the basketball. Pero gustong-gusto niya yung sa basketball. Then, rather than preach the gospel directly, you invite him to the basketball court. Kaya sa halip na direkta mo siyang evangelize, invite mo siya sa basketball. We have the basketball game in church. Let's join together. Kaya meron tayong basketball game sa church, pwede tayong maglaro. Kasama. Play basketball together, right? Kaya sabay kayong maglaro. Then you can easily invite to church inside, right? At madali mo siyang ma-invite sa loob ng church. Then if he come to church, you can lead the counseling to me, right? At kung siya'y dumating sa church, pwede mo siyang pangunahan sa Or you counseling kay can pastor. easily invite to the Bible seminar, right? At madali mo siyang ma-invite sa Bible seminar, di ba po? That's wisdom, right? Yan po yung karunungan. Indirect way. Sa hindi direktang paraan. So it's just example. Yan po yung isang halimbawa lamang. Everybody has their own interesting, right? Lahat ng mga tao po, meron kanya-kanyang kagustuhan. You can catch their interesting. At pwede mong makuha yung kung ano yung kanilang gusto. But it's not good in the case the one who you want to evangelize likes the drinking alcohol. Pero hindi po mabuti na sa ganitong kaso po, yung gusto mong evangelize, gusto niyang mag-inom. Will you drink together? Sabay ba kayo mag-iinom? It's not fine, right? Hindi po yun. If their interesting is really with the sin, you shouldn't do, right? Kung yung gusto nila ay direkta sa kasalanan, huwag mo po yung gagawin. That's not the wisdom, right? Hindi po yan karunungan. You will fall into the sin together, Ikaw ay right? sabay kayong babagsak sa kasalanan. And if difficult to evangelize to the Bible seminar in church building, you can send the Bible seminar link, right? At kung mahirap para sa kanya na evangelize sa church, una, padalan mo siya ng link. Anyway, you need to catch what's the wisdom. Kaya pa man, kailangan mong makuha kung ano po yung karunungan. So, first wisdom, right? We can use indirect way to evangelize. Kaya unang karunungan, gumamit po tayo ng hindi direktang paraan sa evangelism. And we know we learn, right? Satan used Eve first to stumble Adam. At nalalaman po natin na ginamit ni Satanas si Eva upang tisurin. Then how Adam was a stumble. At paano po ba natisod si Adan? By Eve, right? Sa magitan ni Eva po, di ba? Satan used the man's affection. Ginamit ni Satanas yung pagmamahal sa tao. Man's affection, right? Pagmamahal ng tao. Maybe, at Eve, in the end, right? She ate the fruit, right? Marahil sa huli si Eva, kinain niya po yung bunga, di ba po? Then maybe after she ate the fruit, she tried to give the fruit to Adam to eat, right? At pagkatapos niyang makain po yung bunga, sinubukan niya ding bigyan ng bunga yung kanyang asawang si Adan. Then maybe what will be the response of Adam? At ano po ba yung magiging tugon ni Adan? Maybe Adam was so surprised, right? Marahil magugulat po talaga si Adan. Why you eat it? Bakit mo ito kinain? God didn't allow to eat. Hindi pinahintulot ng Diyos na ito'y kainin. Then what will be the attitude of Eve? At ano po ba yung magiging paghuga sa loobin ni Eva? Maybe she cried. Marahil umiiyak po siya. You don't eat? Hindi ka kakain? I only eat, I only die. Nakain ko na ito, ako lang ba yung mamamatay? Cry. Kaya umiiyak po. Every day cry. Araw-araw umiiyak. Then what will be the heart of Adam? At ano po ba yung magiging puso ni Adan?
his heart become weak, right? Yung kanyang puso magiging mahina. Don't cry, don't cry. Huwag kang umiyak. You are my love, don't cry. Mahal kita, huwag kang umiyak. If you want, I will leave. Tama? Yeah. That's why Adam was a stumble, right? Kaya nga po napisod si Adan. Satan knew we are very weak in man's affection. Nalalaman po ni Satanas na napakahina natin tungkol sa pagmamahal sa tao. Yeah. That's why Satan used man's affection to stumble Adam. Kaya ginamit ni Satanas yung pagmamahal sa tao upang pisurin si Adan. So we can use man's affection to evangelize. Kung gayon, pwede nating magamit po yung pagmamahal sa tao para makapag-evangelize. We can also use man's affection. Pwede rin po nating magamit yung pagmamahal sa tao. So, usually the parents also, their heart is very weak before their children, right? Marahil yung mga magulang, yung kanilang puso din po mahina sa kanilang mga anak. That's why if their children ask something, repeatedly cry, Kaya kung kanilang mga anak may hinihinging bagay, paulit-ulit na umiiyak. then usually their heart, parents' heart become weak, right? Kung gayon yung puso ng ina, ng mga gulang po, magiging mahina. That's why parents granted their request, right? Kaya pagkakaloob ng mga gulang yung kanilang hinihiling. Tama po ba? Yeah. Because of man's affection. Dahil po sa pagmamahal ng tao, sa tao. So, there is a Korean word. There is no parents who overcome their children. At meron pong kasabihan sa Korea, walang magulang po na nadadaig yung kanilang mga anak. 나인텐냐? Parents are stronger than their children, right? Di ba po, sa katunayan, mas malakas yung magulang sa kanilang But mga anak. their heart is very weak before their children. Pero yung kanilang puso po'y napakahina sa harapan ng kanilang That's mga why anak. when their children ask something repeatedly, they need to accept their request. Kaya kapag mayroong hinihiling na paulit-ulit yung kanilang mga anak, tinutugunan po nila ito. No parents overcome their children. Walang magulang po na pagtatagumpayan yung kanilang mga anak. And like what happened to Adam and Eve, man is also very weak before the tear of the woman, right? At kung paano nangyari kay Adan at Eva, yung mga lalaki po napakahina nila kapag umiyak na po ang babae. So, sometimes when you evangelize, you need a lot of tear, right? Minsan kapag nag-evangelize po, kayo po'y lumuluha ng napakarami. The awit 126. Awit 126. Awit 126. Awit po 126. Verse 5 and verse 6. Verse 5 hanggang 6. 5 and 6. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Yaon nawang nagsisipag-asik na luhaan ay mag-ani na may sigaw na kagalakan. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis ng inani. Yeah. Verse 5 said, right? Those who sow in tears shall live in joy, right? Sinabi ng verse 5, yaon nawang nagsisipag-asik na luhaan ay mag-ani na may sigaw ng kagalakan. If we evangelize with a tear continuously, someday we will save the lost soul, right? Kung tayo po'y mag-evangelize ng tuloy-tuloy na may luhaan po, balang araw makapag-evangelize tayo ng ligaw na kaluluwa. Our tear touches the heart of the people, right? Yung ating luha po yung hihipo sa puso ng mga tao. Of course, the tear shouldn't be the fake tear. Siyempre po yung luha, dapat na hindi peking luha. Faking tear doesn't have a power. Yung peking luha po, wala itong kapangyarihan. Tear comes from our heart, right? Yung luha po, nagmumula ito sa ating puso, di ba po? When the one you want to evangelize, you think they are very pitiful, tear comes out, right? Kapag yung taong gusto mong i-evangelize, kung sa tingin mo nakakaawa po ito, umiiyak ka po, di ba? When you think about their eternal destiny, tear comes out, right? Kapag naiisip mo yung kanilang wala hanggang patutunguhan, umiiyak ka po, lumalabas yung luha. But the tear touch their heart, right? Pero yung luhang ito, yung hihipo sa kanilang puso. Tear can open their heart, right? Yung kanilang puso, yung luha yung makapagbubukas sa kanilang puso. And
we need to learn the wisdom. Satan observed Adam and Eve very carefully. At kailangan nating matutunan po na si Satanas po, pinagmamasdan niyang mabuti si Adan at Eva. That's why he catched, right? Adam is very weak to his wife. Kaya nakuha niya po na napakahina ni Adan sa harapan ng kanyang asawa. And also he catched what's the weakness of Eve. At nakuha niya din po kung ano yung kahinaan ni Eva. As a woman, Eve, right? She loved the beautiful thing, right? Bilang babae, si Eva po, gustong-gusto niya po yung magaganda. Yeah, the fruit, the knowledge of good and evil in the Garden of Eden, right? Maybe it's so beautiful. Marahil yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, ito po yung napakaganda. That's why she always went there to see the fruit. Kaya palagi po siyang nagtutungo doon upang makita yung bunga. That's why Satan observed her. Kaya nga po pinagmamasdan siya ni Satanas. Evil really loved the fruit. Look at the fruit. Talagang pinagmamasdan ni Eva itong bungang ito. Yeah, that's why he catch it. It's easy to stumble her. Kaya nakuha niya po, mas madali siyang pisurin. Yeah. Satan also observe us. Kaya si Satanas, pinagmamasdan niya din po tayo. You know, right? Satan is very diligent. Di ba po nalalaman natin si Satanas napakasipag. That's why he always observe you. Kaya palagi kanya pong pinagmamasdan. Yeah, because he want to catch it. What is your weakness? Dahil nais niyang makita, ano ba yung kahinaan mo? That's why he make a chance to stumble you. Kaya gumagawa siya ng pagkakataong ikaw ay matisod. By using your weakness. Na ginagamit ang iyong kahinaan. So the Bible said, right? Ephesians chapter 4. Yung sinasabi po, Epeso Kapitulo 4. Ephesians chapter 4. Verse 27. Ephesians chapter 4, 27. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. We shouldn't give any praise to the devil. At huwag na huwag nating bibigyan ng pagkakataon ng dyablo. Yeah, he always observe us. What is your weakness? Inoobserbahan niya po kung ano po yung ating kahinaan. Then when you make us some place, he enter there. At kapag ikaw ay nagbibigay ng pagkakataon, pumapasok po siya doon. He tempts you. At tinutukso ka niya. That's the wisdom of Satan. Kaya yan po yung karunungan ni Satanas. We need to learn the wisdom from Satan. Kailangan nating matuto ng karunungan mula sa ahas. We also need to observe the one whom you want to evangelize. Kailangan din nating obserbahan yung mga taong gusto nating evangelize. You have to catch it. What they want. Kailangan mong makuha, ano ba yung gusto nila? We also learned a while ago, right? What's their interesting? At gaya ng kaninang pag-aral natin, ano po ba yung kanilang kinawiwilihan? You have to catch it. What's their concern? Kailangan nating makuha, ano ba yung kanilang concern? But you can find it when you observe them, right? Pero matatagpuan mo ito kapag pinagmasdan mo sila. When you observe every time, you can catch it. What's their need? Kapag palagi mo itong iniobserbahan, malalaman mo kung ano yung kailangan niya. Then you can you can sympathize their heart. Kung gayon, magiging katulad mo yung kanyang puso. Sympathize, you know. Simpatya po yung kanyang puso. You can have a same heart with them, right? Maring magkaroon ka ng parehong puso katulad niya. For example, there is one body, someone. Yeah.
But he has some great concern in his life. Halimbawa, meron po isang taong merong napakalaking alalahanin sa kanyang buhay. For example, he has some family problem. Halimbawa, meron siyang problema sa pamilya. That's why all his thinking focus on this family problem. Kayong kanyang buong iniisip po patungkol sa problema ng kanyang pamilya. That's why he cannot listen any other thing. Kaya hindi niya po napapakinggan yung ibang bagay. Because he always think about how to solve this family problem. Dahil kanyang palagi iniisip paano lulutasin yung kanyang problema sa pamilya. But you don't know his situation, right? Pero hindi mo po nalalaman yung kanyang kalagayan. You don't know what he is thinking now. Hindi mo nalalaman kung ano yung kanyang iniisip ngayon. You just visit. Binisita mo lang siya. You give a leaflet. Nagbigay ka lang ng leaflets. Oh, we have the Bible seminar. Come. Meron kaming Bible seminar, punta ka. Can he will come? Pupunta kaya siya? Can he come? Pupunta po ba kaya siya? He's now thinking about how to solve this family problem. Ngayon, yung kanyang iniisip kung paano lulutasin yung Right. problema sa kanyang pamilya. He don't have any heart to come, right? Wala Come siyang to anumang- Bible seminar, right? Wala siyang anumang pusong pumunta sa Bible seminar. That's why you have to know what's his problem. Kaya kailangan mong malaman ano ba yung kanyang problema. What's his concern? Ano yung kanyang pag-alala. Then you have to catch it, right? At kailangan mong makuha po. But when you observe him, you can catch it, right? Pero kapag inobserbahan mo siya, makukuha mo pa ito. Then before you invite, at first listen what's his concern. Kaya bago mo siya imbitahan, una pakinggan mo kung ano po yung kanyang concern. And then you try to understand his problem. At subukan mong unawain yung kanyang problema. You are in very difficult situation. Ikaw ay nasa mahirap na kalagayan. You meet very big problem in your family. At tumarap ka sa malaking problema sa iyong pamilya. I understand your heart. Naiintindihan ko ang iyong puso. It will be very difficult to overcome. At ito ay napakahirap na mapagtagumpayan. You try to understand his heart first. Subukan mong unawain muna ang kanyang puso. Then maybe he gradually open his heart, right? At marahil, unti-unti pong mabubuksan ng kanyang puso. I understand you are not easy to think about other things. At naintindihan ko hindi madaling isipin sa iyo ang ibang bagay. But we have the Bible seminar. Pero meron kaming Bible But seminar. if you listen to the Bible seminar, all your problem, you can get the answer. Pero kapag umating ka sa Bible seminar, lahat ng iyong mga problema, malalaman mo yung kasagutan. God will help you to solve your problem. Tutulungan ka ng Diyos na malutas ang iyong problema. So before invite, right? You need to know what's their heart, Kaya bago ka mag-imbita, kailangan mo munang malaman kung ano yung kanyang puso. what they need now. Ano yung kailangan nila ngayon. That's why you have to observe them. Kaya kailangan niyo po silang obserbahan. Yeah. And then, right, it's better when you evangelize. At mas mabuti po kapag mag-evangelize tayo, With a better evangelize the people, the we can evangelize multi people, not just one. kaya gawin po natin mag-evangelize ng maramihan po, hindi lang isa. But sometimes some Christian have the idea. Pero minsan may mga ganitong kaisipan po yung Kristiyano. After I finish this person evangelism, I will try to evangelize this person. Kapag natapos ko ng evangelize ang taong ito, doon ko lang kasunod na evangelize yung taong ito. That's why always try this one. Kaya palaging sinusubukan lang itong isa. But it's not good way. Pero hindi po yun mabuting paraan. You can evangelize multiple. Mag-evangelize ka ng marami. Right? Yeah. Not just one person. Hindi lang isang tao. Yeah. Because when you try once, but sometimes this person was not ready. Dahil kapag nag-evangelize ka ng isa lang, minsan yung taong ito hindi pa handa. Yeah. Then you try to evangelize other, right? Kung ngayon evangelize mo naman yung iba. Yeah.
and together, right? At sabay-sabay po. But you, as a leader, you need to observe each one. Pero kaya na nga tinutulong, kailangan mong obserbahan Then you isa-isa. can catch it. What's their heart now? Kung gayon makukuha mo kung ano yung puso nila ngayon. At first, number one, very stubborn. Una si number 1, napakatigas. But after 1 month, when you check, he made some problem. Pero pagkatapos ng isang buwan, sinuri mo, nagkaroon siya ng problema. That's why his heart become more humble. Kaya ang kanyang puso ay naging mababa. You can catch, right? Kaya nalalaman mo ito, di ba? You try again. Subukan mo ulit i-evangelize. Same way, right? Parehong paraan po. But that's why you have to observe one by one. Kaya kailangan nating obserbahan isa-isa. You can evangelize multiply. Right? Mag-evangelize tayo ng marami. That's wisdom. Yan po yung karunungan. If not, you continue always already 1 year, 2 year, 3 year, then you lose the chance to evangelize the other, right? Dahil kung hindi, kung tuloy-tuloy po, 1 taon, 2 taon, 3 taon na po yung lumipas, tapos mawawala sa yung pagkakataong ma-evangelize naman ng iba. Some the Christian have a difficult to evangelize family, right? Di ba, may mga Kristiyano pong nahihirapan sa pag-evangelize sa kanilang pamilya. But they have the heart. After evangelize my family, I will evangelize my neighbor. Pero may ganito silang puso. Kapag katapos ko ng ma-evangelize yung aking pamilya, doon ko lang i-evangelize yung aking kapitbahay. Sometimes it happen, right? Your family evangelism delay, right? Pero minsan po, yung evangelism sa iyong pamilya, naantala. Then you lose the chance to evangelize your neighbor, other place, right? Kung kayo nawawala sa iyong pagkakataong ma-evangelize ng iyong kaibigan, mga kapitbahay. That's why evangelize together. Kaya sabay-sabay mo pong evangelize. But you have to observe one by one. Their condition, their heart. Kailangan mong obserbahan yung kanilang kalagayan, yung kanilang puso. Then you can save time. Kung gayon, masisave mo yung oras. That's the wisdom, right? Yan po yung karunungan. Yeah. And we need to learn the wisdom. Yeah. Maybe at the time in the beginning, right, in the Garden of Eden, maybe even the serpent and the man can talk each other, right? At sa panahon ngayon po, nung simula po, marahil yung tao po at ang ahas po ay pwedeng makapag-usap. That's why they talk each other, right? Kaya nag-uusap po sila, di ba? Maybe the serpent, whenever Eve come to the tree, the serpent maybe praised Eve. At marahil po, sa tuwing pupunta po si Eva dun sa halamanan, si Satanas po, pinupuri niya po palagi si Eva. That's why maybe her heart become a little bit high. Kaya marahil po yung puso ng babae ni Eva ay naging medyo mataas. Yeah, that's why she acted as if she also she is like Adam. She is like Adam. As if she is like same like Adam. Kaya po kumilos siya na para bang siya ay katulad na po ni Adan. Yeah, that's why she boldly, right, changed the word of God, right? Kaya matapang niya pong binago yung salita ng Diyos. Yeah. So, right, it happened, right? God said to Adam, you shall not eat the fruit. Sinabi po ng Diyos kay Adan, huwag mong kakainin ang bunga. But she changed the word, right? Pero binago niya po yung salita, di ba? God said, you shouldn't eat, and also you shouldn't touch it. Ang sinabi po ng Diyos, huwag mong kakainin at huwag niyong hihipuin. God didn't say, right? You shouldn't touch it, right? Di ba sinabi ng Diyos, huwag pong hihipuin? Walang sinabi ang Diyos na hihipuin. But she changed the God's word, right? Pero binago niya po yung salita ng Diyos. She added other thing to God's word, right? Idinagdag niya po yung ibang bagay sa salita ng Diyos. She become proud, right? Siya ay naging mapagmataas. Yeah.
Sometimes we can be also proud when somebody praise us, right? Minsan, tayo po ay nagiging mapagmataas kapag may taong pumupuri sa atin. That's why she was a stumbler. Kaya nga po, siya ay natisod. Satan, praised her. Kaya pinuri po siya ni Satanas. Maybe, right, Eve, the wife of Adam, first woman, God made her also very beautifully, right? Marahil si Eva po, ang asawa ni Adan, yung unang babae, ginawa siya ng Diyos na napakaganda. There is a possibility she is the beautiest woman in the world, right? At may posibilidad na siya yung pinakamagandang babae sa mundo. Because God Himself made her. Dahil ang Diyos mismo yung gumawa sa kanya. That's why maybe Satan, right, praise her. You are the really beautiful. You are Kaya really marahil, beautiful. pinuri siya ni Satanas, ikaw yung pinakamaganda. That's why her heart, I'm beautiful. Kaya yung kanyang puso, maganda ako. She become proud, right? Naging mapagmataas po siya. That's wisdom, right? Wisdom of Satan. Yan po yung karunungan ni Satanas. We can use this wisdom in evangelism. Pwede po nating magamit yung kanyang karunungan sa evangelism. We can also praise the other whom we want to evangelize. Pwede din nating purihin po yung mga taong gusto nating i-evangelize. You are a good person. O ikaw ay mabuting tao. You are so kind. Ikaw ay napakabait. For the woman, you are beautiful, so beautiful. Para naman sa babae, ikaw ay napakaganda. We praise, right? Purihin po natin. Then, nobody dislike praise, right? They receive praise, right? Kung gayon, wala sino man po yung ayaw tumanggap ng papuri. Tama po ba? Everybody like their praise, right? Lahat ng tao po gustong tumanggap ng papuri. That's why they gradually open their heart. Kaya unti-unting mabubuksan ng kanilang puso. And also, it's important, when you praise the other, they think you are humble. At napakalaga po nito, kapag pinuri mo yung iba, ang kailangang maisip nila, ikaw ay mababa. Philippians chapter 2. Pilipos, Kapitulo 2. Philippians chapter 2. Pilipos po, Kapitulo 2. Verse 3. Verse 3. Philippians chapter 2, 3, verse 3. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring ng iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. In lawlessness of mind, let each estimate others better than himself. Kundi sa kababaan, ituring ng iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. What's the humbleness? Ano po ba yung kababaan? It's esteem other better than me, right? Ito po yung ituring ng iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. What's the pride? Ano po yung pagmamataas? We think I'm better than the other, right? Iniisip natin mas magaling tayo kaysa iba. It's a pride, right? Yan po yung pong pagmamataas. That's why if we are proud, they don't want to listen our word. They don't want to listen to our word. Kaya kung tayo ay mapagmataas, hindi po nila papakinggan ang ating mga salita. If they fear, we are proud. They don't open their heart. Kung nararamdaman po nilang tayo po ay mapagmataas, hindi po mabubuksan yung kanilang puso. But when they feel we are humble, they will open their heart. Pero kung nararamdaman nilang tayo mapagpakumbaba, mararamdaman nila yung ating puso. We said, right, we have to praise the other. Di ba, kailangan nating purihin yung iba. For example, they are doing some special thing. Halimbawa, may ginagawa silang ibang bagay, special ng bagay. Then we praise. Kung gayon, purihin po natin. You do well. Oh, maganda yung ginawa mo. For example, the woman cook well. Halimbawa, yung babae po, ang ganda. Ang sarap ng kanyang luto. Then we praise. You're masarap pagkain. Tapos purihin natin, ang sarap ng pagkain. You are very good at cooking. Napakagaling mo sa pagluluto. I also do cook well, but you are better than me. Nagluluto din naman ako, pero mas magaling ka sa akin. You are better than me. Mas magaling ka sa akin. Right? Di ba Then it means I'm humble. Kung ngayon, ibig sabihin, ako ay mapagpakumbaba.
praise the other, right? Pinuri natin yung iba. They open their heart. Kung gayon, mabubuksan ng kanilang puso. There is a famous book long time ago. Meron pong isang sikat na aklat noong unang panahon. Praise makes even a whale dance. Might have to understand. Praise makes even a whale, you know, fish, big fish, whale dance. Yung papuri po, magagawa nitong pasayawin po yung isang balyena. Might have to understand. Whale. Yung isang balyena po. There is a trainer to train the whale to show the presentation to the people. Meron pong isang trainer po na nagsasanay po ng isang whale para whale? mukhang 2번? Anyway, whale, yeah. Trainer. Yeah. Meron po isang trainer. How to train the whale? Paano niya tuturuan po yung balyena? By praise. Sa magitan ng papuri. Yeah, when they follow something, the trainer praise and give a lot of fish to it. Kapag may sinusunod siyang isang bagay at ginagawa niya itong mabuti, papupurihin po siya sa magitan ng pagbibigay ng maraming isda. Repeatedly. Paulit-ulit Then po. even, right, whale dance. When whale is a prey, whale dance. Kaya kapag napuri po yung balyena, sasayaw po ito. It means I'm very happy, I'm praised. Right? Kaya ibig sabihin ako'y napakasaya, kaya dahil pinuri ako. Praise change their heart. Yung papuri magkapagpabago sa kanilang praise puso. open their heart. Yung papuri yung magbubukas sa kanilang puso. Yeah, that's why don't save praise to the other. Don't save. Yeah, as much as you can pray the other, it's good. Kaya hanggat sa maaring makapagpapuri ka, mabuti po ito. Yeah. So the humbleness, through the praise we can be humble. It's a wisdom. Kaya sa magitan ng papuri, maaari po tayong maging mapagpakumbaba. Ito po'y karunungan. Yeah. And then Satan gave a suspicion to Eve. Si Satanas po, nagbigay siya ng pagtataka kay Eva. To ruin the God's name. Upang sirain po, wasakin yung pangalan ng Diyos. What he did? Ano po yung kanyang ginawa? Let's go back Genesis chapter 3, chapter 3, verse 1. Balikan po natin Genesis chapter 3, verse 1. Verse 1. He said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ng mula sa limang punong kahoy sa halamanan? Looks Tagalog version wala, but in English and Korean translate, there is a word, indeed. Has God indeed said? Pero sa sinabi po dito, meron po sinabi ba ng Diyos? It means, is it true? Ibig sabihin, totoo ba? God really said like that? Talaga bang sinabi ito ng Diyos? When Eve heard the serpent said to her, she got the suspicion. Kaya po, nung marinig ito ni Eva na sinabi ni Satanas, nagkaroon po siya ng pagtataka. Really? Is it really? Talaga ba? Right? Yeah. Diba You say something, right? But the other say, it's really? Kapag meron ka sinabi sa isang tao, di ba sasabihin mo, talaga ba? At the time, you have a suspicion, right? Sa pagganong magtataka ka po. Right? Di ba po? Is it really? Talaga ba? Then you heard something the other. Yeah. Then you talk to the other. At kapag may narinig ka isang bagay mula sa iba at sasabihin mo ito sa iba. Yeah. But the one who
say, the one who listen your word say, is it really? At pagkatapos, yung kausap mo, sasabihin niya, Did Talaga he ba? really say like that? ganun ba talaga yung kanyang sinabi? At that time, you have a suspicion, right? Sa ganung pagkakataon, magkakaroon ka ng pagtataka. God clearly said to Adam, Malinaw na sinabi ng Diyos kay Adan, you shall not eat the fruit. huwag mong kakainin ng bunga. Right? God's word is very clear, right? Yung salita ng Diyos napakalinaw po, di ba? But maybe Adam said to Eve, right? You shouldn't eat the fruit. Marahil sinab Yeah, Adam said to Eve, you shouldn't eat the fruit. God said. at marahil sinabi ni Adan kay Eva, huwag mong kakainin yung bunga, sabi ng But Diyos. Satan, did God really say like that? Pero yung sinabi ni Satanas, sinabi pa talaga ng Diyos. Then Adam, the evil, suspicious guard, Kaya nga po, nagkaroon ng pagtataka, pagdadalawang isip po. he was tempted, right? Kaya siya po ay She natukso. was tempted. And she has some negative heart to God. At meron siyang negatibong puso sa Diyos. Why, when he think about what Adam said to her, Nung inisip niya po, pinag-isipan niya kung ano yung sinabi sa kanya ni Adan. why God doesn't allow to eat? Bakit hindi ito pinahintulot ng Diyos na kainin? It's so beautiful. Napakaganda nito. Why he doesn't allow to eat? Bakit hindi ito pinahintulot ng Diyos na kainin? Oh, God is something wrong? Parang may mali sa Diyos. God is strange? Parang kakaiba ang Diyos. Why he doesn't allow? Bakit hindi niya ito pinahintulot? He got this thinking, right? Nagkaroon siya ng ganitong kaisipan. Satan make us to have this kind of heart. Ginagawa po ni Satanas na magkaroon po tayo ng ganitong puso. Sometimes God allow great oppression in our Christian life, right? Minsan pinapahintulot ng Diyos ang matinding kahirapan sa ating buhay Kristiyano. Yeah, according to His will, right? Ayon po sa kanyang kalooban, di ba To po? give a more blessing, right? Upang higit na magbigay ng pagpapala. But when we have a great oppression, Satan tempts us. Pero kapag tayo nasa matinding kahirapan, tinutukso tayo ni Satanas. If God is good, why God allow this oppression? Kung ang Diyos ay mabuti, bakit pinahintulot niya sa iyo ang ganitong kahirapan? Why you have this kind of difficulty? Bakit may ganito kang kahirapan? Then we have a suspicion, right? Pagkatapos magkakaroon po tayo ng pagdadalawang isip, pagtataka. Yeah. You have a negative heart to God, right? Magkakaroon ka ng negatibong puso sa Diyos. It's Satan, works of Satan. Ito po yung gawa ni Satanas. So when we evangelize, we have to always give the word of God to the people. Kaya kapag tayo ay nag-evangelize, kailangan nating magbigay ng malinaw na salita po sa mga tao. Yeah, we have to remind the people, God is always good. Kailangan nating ipaalala sa mga tao po, ang Diyos ay palaging mabuti. Yeah, God gives everything we need. Ibinigay ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan natin. God really loves us. At talagang minamahal tayo ng God Diyos. prepared the eternal heaven and the blessing to us. At ibinigay ng Diyos ang walang hanggang langit para sa atin. It's a very clear thing, right? Ito ay napakalinaw na bagay, di ba po? Yeah. Satan gives us suspicion, but we have to make people to be clear. Pero si Satanas nagbibigay ng ganitong mga pagtataka, pero kailangan natin magbigay sa tao ng napakalinaw na salita. Yeah, Satan gives a wrong idea when Eve ate the fruit. Kaya nagbigay ng maling kaisipan po si Satanas nung kinain ni Eva yung bunga. Genesis chapter 3. Genesis po. Chapter 3 verse 6. Chapter 3 verse 6. 5 verse 5. Sa verse 5 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Right? Satan give a wrong idea to Eve. Kaya nagbigay si Satanas ng maling kaisipan kay Eva. Yeah, if you eat the fruit, your eye will be open. Kapag kinain mo yung bunga, mabubuksan ang iyong mga mata. And you will be like God. At ikaw ay magiging kagaya ng Diyos. You know good and evil. At
at malalaman mo yung mabuti at masama. How good it is. Gaano kabuti ito? Huh? You can eat. You can eat. Kaya pwede mo itong kainin. Satan give a wrong idea to Eve, right? Nagbigay si Satanas ng maling kaisipan kay Satan Eva. always give a wrong idea to us, right? Si Satanas po nagbibigay ng maling kaisipan sa atin. Kaikan chapter 9. Kawikaan, chapter 9. Kaikan chapter 9, 17. Chapter 9, verse 17. Chapter 9, 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang ninakaw na tubig ay matamis, ang tinapay na kinakain sa lihim ay kanais-nais. Yeah. Stolen water is sweet. Ang ninakaw na tubig ay matamis. Tama o hindi? Tama po ba ito? Hindi. Yeah, it's works of Satan, right? Ito po yung gawa ni Satanas. Satan tempts us by saying like this. Tinutokso tayo ni Satanas na ginagamit ang salitang ito. That's why Satan encourages us to commit a sin. Kaya nihimok tayo ni Satanas na gumawa ng kasalanan. If you have this sin, if you continue this sin, it will be very sweet. Kung magpapatuloy ka sa kasalanang ito, ito'y magiging matamis. That's why you can continue your sin. Kaya pwede kang magpatuloy sa iyong kasalanan. Satan give this idea, right? Si Satanas nagbibigay ng ganitong kaisipan. Yeah. That's why Eve, right? She was a stumble. Kaya nga po, si Eva, siya po ay natisod. Yeah. But our side, yeah, we have to confirm the other. What's the real blessing when we have the salvation? Pero kailangan para sa ating panig, kailangan nating ikumpirma sa iba kung ano po yung tunay na pagpapala po sa kaligtasan. When we invite people to the Bible seminar, we have to remind them what's the blessing. Kaya kapag inimbita natin yung mga tao sa Bible seminar, ipaalala natin sa kanila kung ano po yung tunay na pagpapala. Yeah, you can have a real peace in your heart. Magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan sa iyong puso. You can have a real happiness in your life. Magkakaroon ka ng tunay na kagalakan sa iyong buhay. You have a many problem, but God will solve all these problem. Kung ngayon marami kang problema, subalit lulutasin ng Diyos ang lahat ng problemang ito. You can find the purpose of your life. At matatagpuan mo ang layunin ng iyong buhay. You can have an eternal life. Magkakaroon ka ng buhay na walang You hanggan. can finally go to heaven. At sa uli, makakapasok ka ng langit. Yeah, it's a real blessing, right? Ito po yung tunay na pagpapala, di ba That's po? why we need to remind, what's the good result? Kaya kailangan natin ipaalala, ano yung mabuting resulta? Not the wrong result by Satan. Hindi po yung maling resulta sa magitan ni Satanas. Yeah. Then they also open their heart and they have also interesting. Kung gayon, mabubuksan din yung kanilang puso at magiging interesado po sila. Yeah. And then Satan walked. Let's go back, Genesis chapter 3. Balikan natin Genesis chapter 3. Verse 4. Verse 4. Genesis chapter 3, verse 4. Genesis chapter 3, verse 4. Okay. Yan. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit, sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Satan this time strongly said, Si Satanas sa pagkakataong ito, matapang niya pong sinabi, even though you eat the fruit, you shall not surely die. kahit na kainin mo yung bunga, tiyak na hindi kayo mamamatay. It's completely different from the word of God, right? Yan po'y ganap na iba mula sa God salita ng clearly Diyos. said, you shall surely die. Sinabi ng Diyos na napakalinaw, tiyak na But mamamatay Satan ka. said, you shall not surely die. Pero sinabi ni Satanas, tiyak na hindi kayo mamamatay. How Satan can say like this? Paano po nasabi ni Satanas ang ganito? Because he already catch it, the heart of Eve already shaking, moving. Dahil nalaman niya na po na yung puso ni Eva po ay Yeah. Her heart already almost tempted. yung kanyang puso ay halos matutokso na po. Yeah. That's why it's a final his temptation. Kaya ito po yung kanyang huling pagtukso. You shall surely die. Tiyak na hindi kayo mamamatay. Yeah.
Satan lead to the wrong conclusion, right? Kaya siya ay pinangunahan ni Satanas sa maling konklusyon. Satan frequently lead the wrong conclusion. Kaya Satanas, madalas niya pong ginagawa po yung maling For example, pagwawakas. Satan say, God is a love. Katulad po nito, sinasabi ni Satanas, ang Diyos ay pag-ibig. That's why love doesn't give pain to a man. Kaya ang pag-ibig hindi nagbibigay ng sakit sa tao. That's why hell does not exist. Kaya nga ang impyerno ay hindi umiiral. The Bible clearly says, right? Hell really exists, right? Malinaw na sinasabi ng Biblia, meron talagang impyerno. But Satan strongly say hell does not exist. Pero matapang na sinasabi ni Satanas, walang impyerno. Right? So Satan will say to the people, right? You shall not surely die. At sinasabi ni Satanas sa mga tao, hindi tiyak na kayo hindi mamamatay. You don't need to think about your death. Huwag nyo nang isipin yung tungkol sa inyong kamatayan. You just focus on this world. Pagtuunan mo lang ang sanlibutan ito. Satan always give this sign, right? Si Satanas palagi siyang nagbibigay ng ganitong puso. That's why our side to evangelize, we have to emphasize death. Kaya sa ating panig na nag-evangelize, kailangan po nating bigyang diin ang You kamatayan. also surely dies. Ikaw ay tiyak na mamamatay. Yeah. The Bible says, right? Hebrews chapter 9, Hebreo po, chapter 9, verse 27. verse 27. Chapter 9, 27. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Yeah. It is a point for man to die once, right? At yamang itinakda sa mga taong mamatay na minsan, di ba po? It's very clear, right? Ito po ay That's why napakalinaw. we have to remind them their death. Kaya kailangan nating ipaalala sa kanila ang kanilang kamatayan. We also remind them they can die also at any time. Kailangan nating ipaalala sa kanila anumang oras pwede silang mamatay. Ecclesiastes chapter 9, Ecclesiastes chapter 9, verse 12. sa verse 12. Ecclesiastes chapter 9, verse 12. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kagaya ng mga isda na nahuhuli sa malupit na lambat, at kagaya ng mga ibon na nahuhuli sa bitag. Gayon ang mga tao ay nasilo sa masamang kapanahunan kapag biglang nahulog sa kanila. Man does not know his time. Hindi Right? nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan. At any time they can die, right? Anumang oras po pwede silang mamatay. That's why we have to remind them to think about their own death. Kaya kailangan nating ipaalala sa kanila na kanilang pag-isipan po yung kanilang kamatayan. So, most of people don't like to listen to about death. Karamihan sa mga tao, ayaw po nilang pakinggan yung tungkol sa kamatayan. But sometimes, when we evangelize, we have to remind their death. Pero minsan kapag nag-evangelist tayo, kailangan nating ipaalala ang kamatayan. And as Satan strongly said, sometimes we also needed to strongly said to evangelize. At gaya ng matapang na pagsasabi ni Satanas, minsan kailangan din nating maging matapang sa ating pagsasabi sa pag-evangelize. Yeah, we learn, right? We need the wisdom to evangelize. Di ba po, natutunan natin na kailangan natin ng karunungan sa pag-evangelize. Yeah, we try to open their heart. Sinusubukan nating buksan yung kanilang puso. But the important thing, we have to invite them to the Bible seminar. Pero yung malagang bagay, kailangan natin silang maimbitahan sa Bible seminar. After open their heart, what should we do? Pagkatapos mabuksan ng kanilang puso, ano po yung Yeah, dapat we have natin to gawin? invite them to the Bible seminar, right? Kailangan natin silang imbitahan sa Bible seminar. Let's come. Magpunta tayo. Let's come to the Bible seminar. Punta tayo sa Bible seminar. It is needed, right? Ito po ay kinakailangan. At the time, sometimes we need more strongly. Let's go to Bible seminar. Sa pagkakataong, kailangan po natin mas maging matapang po na punta tayo sa Bible seminar. Satan, right, strongly said, you shall surely die. Mas matapang na sinabi ni Satanas, di ba po, tiyak na hindi kayo mamamatay. Then Eve ate. Pagkatapos, kinain po ni Eva. Let's go to Bible seminar. Punta tayo sa Bible seminar. Invite strongly, right? Kaya matapang po kayong mag-invite. It's okay. But we sometimes, it's okay even though you don't come.
Kaya okay lang kahit hindi ka magpunta. Yeah. We have to strongly invite. Strongly. Kaya kailangan po nating matapang na mag-invite. So we learn the wisdom through serpent. Kaya natutunan po natin yung karunungan mula sa ahas. And we also have the wisdom. We need to learn the wisdom more. Kailangan natin higit na matutunan po yung karunungan. To evangelize the other, we need to have the heart to sacrifice ourselves. Upang makapag-evangelize ng iba, kailangan nating magkaroon ng puso na isakripisyo ang ating sarili. Juan chapter 12, verse 24. Juan 12, verse 24. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Yeah, to be born one life, there is a suffering of delivery, right? Upang maisilang po yung isang buhay, meron pong pagdurusan ng panganganak. Yeah, to be born again one person, yeah, sacrifice and labor is needed. Upang maipanganak muli ang isang tao po, kailangan po ng sakripisyo at ng pagpapagal. That's why we need to become a grain of wheat. Kaya kailangan po natin maging butil ng trigo. When it is a die, it produces much grain. Kapag ito ay mamatay, ito ay It is a die mean when we sacrifice ourselves. Ibig sabihin ng mamatay kapag isinakripisyo natin yung ating sarili. Many people will be saved. Maraming tao po yung maliligtas. That's why sometimes we have to sacrifice our time first, Kaya minsan, kailangan muna nating isakripisyo ang ating oras. Yeah. We will conduct a Grand Bible Seminar 23. Magdadaos tayo ng Grand Bible Seminar sa 23. Yeah, to evangelize, it's essential. We have to sacrifice our time, right? Para makapag-evangelize, kinakailangan pong isakripisyo ang ating oras. Maybe some are busy, right? Marahil lang ilan po ay abala. Right? Di ba po? Of course, yeah. Everybody busy, right? Siyempre po lahat ng tao ay abala. But even though we are busy, we need to sacrifice our time. Pero kahit na tayo ay abala, kailangan natin isakripisyo ang ating oras. If we don't sacrifice our time, nobody will be saved, right? Kung hindi natin isasakripisyo ang ating oras, walang sino man po yung maliligtas. And also, we have to sacrifice our money to evangelize, right? At kailangan natin isakripisyo ang ating mga salapi upang makapag-evangelize. When we invite new people, we have to serve a meal for them, right? Kapag nag-imbita tayo ng mga baguhan, kailangan natin paghandaan sila ng pagkain. That's how we give offering for the evangelism, right? Kaya nagbibigay tayo ng offering para sa We evangelism. need to sacrifice our money, Kaya kailangan natin isakripisyo yung ating mga pera. and sometimes to open their heart, we need to give a gift, right? At upang mabuksan yung kanilang puso, minsan kailangan nating magbigay ng regalo. Kaikan 18. Kawikaan 18. Kaikan 18, verse 16. 18 verse 16 po. Kaikan 18, verse 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kanya at dinadala siya sa harap ng mga taong dakila. A man's gift makes room for him, gift open their heart, right? Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kanya. Ibig sabihin, yung regalo po yung magpapukas sa puso ng tao. Right? Nobody desire receive a gift, right? At walang sino man po yung ayaw ng regalo. Di ba po? Tama po ba? Tama. That's why to evangelize, sometimes it's very effective. We give us some gift. Kaya po, kapag nag-evangelist tayo, minsan epektibo po na magbigay tayo ng regalo. But it's more effective. You try to give a small gift repeatedly. Pero mas epektibo po kung magbibigay tayo ng regalo na maliit na regalo po ng tuloy-tuloy. Rather than give a big gift once. Kaysa magbigay po ng malaking regalo ng isang beses lang. Because a gift mean,
gift include your heart, right? Dahil yung kaloob o regalo po, kasama dito yung iyong puso. To whom you give to whom you give a gift? At kanino ka po ba nagbibigay ng regalo? Usually you give a gift to the one you love, right? Kadalasan nagbibigay ka ng regalo sa taong mahal mo, di ba po? You give a gift to the one you have interest. Nagbibigay ka ng regalo sa isang taong interesado ka. It means you have a heart to the one. Ibig sabihin, meron kang puso para sa taong iyon. Gift relate with your heart, right? Kayong regalo, may kaugnayan ito sa That's why iyong the puso. one who receive a gift, they feel your heart. Kayong tao nakatanggap ng regalo, mararamdaman niyang That's iyong why puso. you can open their heart, right? Kaya mabubuksan yung kanyang puso. And also, when they receive a gift many times, they are not easy to reject your invitation, right? At kapag maraming beses silang nakatanggap ng regalo, hindi po madaling tanggihan ng iyong paanyaya. Because if you receive a gift, you also have the heart. I need to render this gift, right? Dahil kapag siya ay nakatanggap ng regalo, susuklian niyo po ang iyong regalo. Tama? That's wisdom. Yan po yung karunungan. So even if you meet somebody, even you provide a cup of coffee. O kaya kapag meron ka nakilalang isang tao, pwede ka magbigay kahit ng isang basong kape. Walang coffee, even a cup of water. Kung walang kape, isang basong tubig. They feel your heart, right? Kung gayon, mararamdaman niya yung puso mo. Yeah. So, yeah, you have to sacrifice your money. Kaya kailangan mo isakripisyo ang iyong salapi. Or sometimes you invite to the meal, O kaya serve a meal, right? imbitahan mo o magbigay ka ng pagkain. Yeah. That's the wisdom. Yan po yung karunungan. And also, what's the wisdom? At ano po ba yung karunungan? When you invite people, sometimes we need to explain the Bible. At kapag nag-invite ka ng mga tao, minsan kailangan natin ipaliwanag ang Biblia. As a winner, right? You need to remind their death. Kaya nating napag-aralan, kailangan mong ipalala ang kanilang kamatayan. So you can share the word of God to them, right? Ngayon, ibahagi mo yung salita ng Diyos sa kanila. So sometimes we have a street evangelism, right? Minsan po, di ba, nagkakaroon tayo ng street evangelism. Then we make a leaflet, we invite people. Gumagawa tayo ng leaflets at iniimbitahan natin ang mga tao. So according to their situation, their heart, sometimes we need to share the word of God. At ayon sa kanilang puso at kalagayan, minsan kailangan natin magbahagi ng salita ng Diyos. Yeah. But according to their situation, we don't need to share the word of God. Pero kung ayon sa kanilang kalagayan, hindi natin kailangan magbigay ng salita ng Diyos. That's why it's better you prepare some word of God before you go to street evangelism. Kaya mas mabuti pong maghanda ka ng salita ng Diyos bago ka magtungo sa evangelism. Evangelism, yeah. So why we learn the word of God? Bakit po ba tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Yeah. To evangelize, right? Para makapag-evangelize. That's why whenever you listen to the Bible seminar some word, right? You think it's effective to share. Kaya po nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, isulat mo yung mga epektibong you salita. memo. I-memo mo po. And before you visit somebody, you try to share the word. At bago mo bisitahin yung isang tao po, ibabahagi mo po itong salitang ito. You have to use the word to evangelize, right? Kailangan mong gamitin yung salita para makapag-evangelize. Yeah, that is needed. Yan po yung kinakailangan. But sometimes, you don't share the word of God, you can invite still. Pero minsan po, kahit na hindi ka makapagbahagi ng salita, makakapag-invite ka pa rin po. That's the method. Come and see. Yan po yung pamamaraan na hali kayo at tingnan mo. John chapter 4. Juan, Kapitulo 4. John chapter 4. 28. Verse 28 hanggang 30. hanggang 30. John chapter 4, 28 hanggang 30. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao, hali kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo?
Lumabas sila sa lungsod at pumunta sa kanya. Yeah, it's about the Samaritan woman. Ito po'y patungkol sa babaeng Yeah, Samaritana. she met the Jesus Christ. Nakilala niya po si Yesu Kristo. Yeah, she became Jesus is a real Christ, Savior. At napag-alaman niya na si Jesus yung tunay na Kristong Yeah, and tagapagligtas. she returned to her city. At bumalik siya sa kanyang lungsod. Yeah, and he shouted the people. At sinabi niya sa mga tao, Yeah, verse 29. Come see a man who told me all things that I ever did. hali kayo tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. She didn't share any word of God, right? Hindi siya nagbahagi ng anumang salita ng But Diyos. she invited people, right? Pero nag-imbita siya ng Then mga people came to Jesus, right? Tapos yung mga tao lumapit kay Jesus. We can also shout like her. Pwede rin tayong sumigaw na tulad niya. Come and see. Hali kayo tingnan Yeah. ninyo. But it's possible you can share your testimony. At posible lamang ito kapag nakapagbahagi kayo ng iyong patotoo. Maybe she shared her testimony, right? Maring binahagi niya po yung I kanyang met real Christ, nakakilala ko ang tunay na Kristo whom we waited for a long time. na ating hinihintay sa I'm mahabang so panahon. happy, Ako'y napakasaya. right? Di ba po? That's why it moved the heart of the people. Kaya ito po yung magpapagalaw sa puso ng tao. Even though you don't share the word of God, you can have your testimony, right? Kahit na hindi ka magbahagi ng salita ng Diyos, pwede ka magpatotoo. Yeah. Through the Bible seminar, I got the real salvation. Sa magitan ng Bible Seminar, nagkaroon ako ng tunay na Yeah. kaligtasan. I have assurance to go to heaven. Mayroon akong katiyakan na makapasok sa Now langit. I'm really happy. Ngayon ako'y napakasaya. Right? Di ba po? You can share your testimony, right? Pwede mong ibahagi ang iyong patotoo. So you have a confidence, right? Kaya kung may kumpiyansa ka na po, di ba? Because your testimony has a confidence, it can touch their heart. Dahil yung patotoo mo may kumpiyansa, makapaghipo ito sa Then kanilang you puso. can invite. Come and see. Kung gayon, makapag-invite ka, hali kayo, Yeah. tingnan We niyo. have the Bible seminar. Come and watch it. Meron kaming Bible Seminar, hali kayo, panoorin nyo. It's a simple, easy, right? Napakadali lang po nito, di ba po? Anybody can evangelize, right? Sino man po pwedeng mag-evangelize. Even you don't know much word, right? Kahit na wala kang alam nagaano sa salita, Come and see. hali kayo, tingnan ninyo. Yeah, that's also wisdom. Yan din po ay You karunungan can share your own testimony. na maibahagi mo ang iyong sariling patotoo. Yeah. And when we evangelize, we shouldn't rely on our heart. At kapag nag-evangelize tayo, huwag tayong umasa sa ating puso. If we rely on our heart, it's not the wisdom. Kung magtitiwala tayo sa ating puso, hindi po ito karunungan. Kaikan chapter 28, verse 26. 28 verse 26 po. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Siyang nagtitiwala sa kanyang sariling puso ay hangal, ngunit maliligtas ang lumalakad na may katalinuhan. He who trusts in his own heart is a fool, right? Siyang nagtitiwala sa kanyang sariling puso ay Don't hangal. trust in your own heart. Huwag kang magtiwala sa iyong sariling puso. When you try to evangelize, what's your heart? Kapag sinusubukan mo mag-evangelize, ano po ba yung iyong puso? Sometimes you have a fear, right? Minsan Fear. nagkakaroon ka ng takot, di ba po? Or sometimes you think it's not possible. Kaya minsan iniisip mo, hindi ito posible. It's not possible to evangelize. Imposibleng They look so makapag-evangelize. still stubborn. Para pa rin silang They look napakatigas. so busy. Sila'y parang abala. It's your heart, right? Yan po ang iyong puso. But God's heart can be different. Pero yung puso ng Diyos ay iba po. Don't trust in your own heart. Kaya huwag kang magtiwala sa iyong Just sariling rely puso. on the Word of God. Magtiwala ka lamang sa salita ng Diyos. Just rely on the Holy Spirit. Magtiwala ka lamang sa banal na Espiritu. Yeah. That's the wisdom. Yan po ang karunungan. So, we have to admit that we don't have enough wisdom. Kaya kailangan po nating aminin, wala po tayong sapat na That's why karunungan. we have to ask wisdom from God. Kaya kailangan nating humingi ng karunungan mula sa Diyos. James chapter 1, Santiago Kapitulo 1, chapter 1, verse 5. chapter 1, verse 5. James chapter 1, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa Kanya. So, we learn, right? We really need the wisdom to evangelize, right? Kaya di ba po natuto natin, kailangan natin ng karunungan para But makapag-evangelize. originally, we don't have any wisdom, right? Pero sa katunayan, wala tayong
anumang we karunungan. need to ask wisdom from God. Kailangan nating humingi ng karunungan mula Then sa He Diyos. will provide the wisdom, right? Kung gayon, ipagkakaloob niya po ang karunungan. So before you go to evangelize, pray to God. Kaya bago ka magtungo sa pag-evangelize, manalangin ka sa God, Diyos. please help me. Diyos, pakiusap, tulungan mo po God, ako. please give the wisdom. Diyos, pakiusap, bigyan mo po ako ng Please karunungan. give the word what I have to say. Bigyan mo po ako ng salitang aking sasabihin. Please open my mouth. Pakiusap, ibuka mo po ang aking bibig. Pray to God. Manalangin sa Diyos. Yeah, God will help you, right? Tutulungan ka ng Diyos. Yeah. He will go before you. Siya po yung mangunguna sa harapan mo. The last word, Deuteronomy chapter 31, Deuteronomio chapter 31, 31, verse 8. 31 verse 8. Deuteronomy chapter 31, verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Panginoon ang siyang mangunguna sa iyo, siya isa sa iyo, hindi kanya iiwan, ni papabayaan, huwag kang matatakot, ni manlulupaypay. Right, the Lord, He is the one who goes before you, right? Ang Panginoon ang siyang mangunguna sa iyo. Tama po ba? Yeah. Don't worry too much Huwag kang masyadong mag-alala when you evangelize. kapag nag-evangelize ka. You have somebody to whom you want to evangelize. Meron kang isang tao na gusto mo talagang i-evangelize. At first, pray to God. Una, manalangin sa Diyos. Ask wisdom, Humingi ng karunungan. and then go. At humayo ka. Don't worry. Huwag kang God mag-alala. already go before you, right? Ang Diyos ay nauna na sa iyo. Yeah. God already arrange their heart. Inayos na ng Diyos ang kanilang puso. But your side, you have to go. Pero para naman sa iyo, kailangan mong humayo. Go, right? Humayo ka. Yeah. So, we learn the wisdom of evangelism today. Natutunan po natin yung karunungan sa evangelism sa araw na ito. So, you try to practice what you learn today. Kaya subukan nyo pong isagawa kung ano po yung inyong natutunan ngayon. God is with you. God will help you. Ang Diyos, sasamahan ka ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos. And this coming Grand Bible Seminar, we can try to save many lost souls. At sa darating na Grand Bible Seminar, subukan nating magligtas ng maraming nawawalang kaluluwa. Okay? Okay Let's po. pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church. Salamat po sa pagkapatnubay sa amin na manatili sa church. Even though we have a lot of oppression in our Christian life, our Lord is always with us and guide us. Kahit na meron kaming napakaraming kahirapan sa aming buhay Kristiyano, ang Panginoon ay palaging kasama namin at gumagabay sa amin. Especially God committed through gospel to our church. Higit sa lahat, ipinagkaloob ng Diyos sa aming church, ang tunay na And Ebanghelyo. we know that there are many lost souls around us. At nalalaman po namin na napakarami ng nawawalang kaluluwa sa paligid namin. Please use us as the instrument of the gospel. Pakiusap, gamitin niyo po kami bilang mga kagamitan para sa Ebanghelyo. Please allow more wisdom to evangelize. Pakiusap, ipahintulot po ang higit na karunungan para makapag-evangelize. Let us glorify our Lord by saving many lost souls in this coming Grand Bible Seminar. Nawa maluwalhati namin ng Panginoon sa magitan ng pagliligtas sa maraming nawawalang kaluluwa sa Bible Seminar. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay umasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.